We'll go to Senator Recto, who's the author of one of the bills na gustong baguhin po yung de minimis values. Thank you very much, Mr. Chairman. Palagay ko, alam na rin naman ni Commissioner Lina yung proposal natin dito for the balikbayan box. No? Para, just to explain a little further, yung basihan natin dito ay yung $500 in 1990 to begin with. No? Kung titignan natin yung halaga nun sa ngayon, ay sa totoo lang, ay sa computation namin, ay 2,170 na yan per box. Ang bill natin dito, 2,000 lang nga eh. Kasi if you look at it based on 2014. Pero kung 2015 na nga, eh mas mataas pa yung halaga. So palagay ko, kung sinabi ninyo na 1990, tama yung halagang 500, ang halaga ngayon nun ay 2,170. Yan ba may tutol pa ba kayo dyan kung 2,170 yan? Kung po yan ipapunta doon sa balikbayan, pwede pa nga ho natin dagdagan eh. Okay. Yun ang aking proposal. Pero iba ho kasi yung balikbayan per se or OFW. Naintindihan ko na pinag-usapan na natin kanina yung balikbayan, yung returning resident, at yung nagsha-shopping lang. Simple lang eh. Why not simplify para bawasan natin ang discretion? Halimbawa, kada balikbayan box, $2,000. Regardless kung ilan niya, whatever it is. Total naman, sa Hong Kong, wala nga buwis eh. Pero malago ang ekonomiya nila. So, ang puntos ko ay, hayaan mo na yung magkaroon ng volatility o magkaroon ng mas magandang ikot sa ating ekonomiya kung sakasakali. Ha? Total naman, pag kaya na yung negosyo, magbabayad ng income tax yan, magbabayad ng consumption tax yan. Bawasan na natin. Dahil doon naman papunta yung mundo. Kayo na mismo nagsabi, magkano ang average duty ngayon sa buong mundo? O sa Pilipinas na lang? Sa WTO agreement natin, sa GPEPA natin, sa AFTA na, sa ASEAN natin, sa ASEAN plus 3. 5%? 5% na lang ho average. Eh, nawawala na nga ho yung 5%. Pawala na ho yun eh. Yun na nga ang puntos ko eh. So bakit hindi na lang natin sabihin kaagad na i-simplify na natin, maging balikbayan box yan, maging parcel yan sa post office, i-simplify na natin. Gaganda pa yung takbo na ekonomiya natin. Di ho ba? Tama po kayo doon. Mawawala pa yung korupsyon. The less discretion you give it to us, the better. So, kayo po magsasabi nun. Kaya nga tinatanong ko rin kayo dahil kayo ang mag-i-implement din ito. So sa mga katwid, nagkakasundo tayo dito. Ha? Na pwedeng i-simplify ito. Pwede yung simplify yung de minimis. Kasama na rin yun. Ha? Okay, now, let me move on another point. Kung hindi ako nagkakamali, nag-umpisa ang problemang ito, gawa nung, meron akong mga nabasa sa payagan at may mga nakapag-ulit sa akin na tinaasan daw yung parang buwis sa kada container. Na halimbawa, nung July ata, magkano ba? 80,000. Tapos, ang balak daw ay by October this year ay gagawin 180,000 kada container. Meron daw pagpupulong na ginawa. At tinawagan yung mga consolidator at yung mga freight forwarders or whatever at sinabing tataasan ito. Sa madaling salita, ang tinatarget natin dito yung mga balikbayan nga. May katotohanan ba yan na meron sinabing nung July 80,000 itataas plus 40 at by October plus 60 para maging 180. Eh alam naman natin pagdating ng bare months, doon na magpapadala yung mga balikbayan natin. So para bagan talaga tinatarget natin yung balikbayan natin. Could you explain this to us, Mr. Overo? Ganito po yung kalakaran o practice sa loob ng customs. Aling kalakaran? Legal o illegal? Legal po. Legal, kalakaran. Okay. Legal. Yung practices. Tagalog lang po ng practices. Yung pong collection na, yung ginagamit po na aming mga informal entry, ito yung po yung manual yung proseso na kinokorek namin, gusto namin gawing automated na rin. Sila na lang po kasi yung natitirang
manual process na tingin namin, maraming may nangyayari. At hindi namin nakikita dahil manual yung process. So, ang practices po is, depende sa origin country, yung rate per box, the duties and taxes being collected. Bakit depende sa origin country? Bakit na naman may depende? Mababa po, yun po yung naabutan rin namin, bago rin lang po ako. So, naabutan rin lang namin na practice sa loob. Mababa po yung Asia, yung Middle East, mataas po yung America and Europe. Naintindihan ko red flagging yan naintindihan ko. Pero when you talk about a tax at depende, para may mali doon. Kaya nga pinag-usapan natin, let's simplify Agree po, agree. Sige, please. Doon po kasi nakikita nga yung discretion. Yung nga, may discretion yun Pero ang nakikita lang namin, yung naabutan namin is mababa po yung sa Middle East, Hong Kong, and Asia. The consolidators will correct me if I'm wrong. But medyo mataas po yung Asia and Europe, yung US and Europe kasi ina-assume na mas mamahalin yung mga galing doon. Mas iba po yung amoy ng mga padarating doon mamahalin. So, yun yung po 80. Ang tinaas po namin is after two meetings and consultations with yung US po na from 80 naging 120,000 kasi nga medyo tingin namin mas mahal. Tama, may katotohanan yung sinabi ko, from 80 to 120. Yes, pero and then yun po yung consultations and there will be, dapat may continuing consultations bago, kaya lang, pumutok na po yung issue na to. So tama yung sinabi ko. Nag-umpisa lahat ng issue nito dahil gusto nyong taasan yung kalakaran. Tara, na legal. Tama ba yun? Alam mo, Senator, ako'y umupo, di ba? Na-assign ako talagang tingnan. Di ba? Hindi naman ito talaga punto sa ating balikbayan. Ang nangyari lang, nung nire-review ko kung ano ang nangyayari sa informal entries, lumabas yung sinasabi nilang tarang 80. Ano ba talagang tama? I think ang dapat tingnan natin, ano ba talaga yung tama? What is really the truth and what is right? Nung nire-review namin yon, lumalabas na talaga ang isang container galing, depende where it is coming from. Kung East Coast, West Coast, kung Europe, kung Middle East, kung Asia. So sabi natin, let's put a check on this. Nag-usap-usap yung mga freight forwarders. Sabi ko, pwede ba nating reviewin? On the freight alone, on what is happening, kung freight without the duties and taxes, umaabot na ng 120,000 ang dapat bayaran ng isang 40-footer container. Without the duties and taxes on the contents. Yun po ang totohanan dyan. Now, ano ba talaga? Nilagay nyo ako yan as a Bureau of Customs Commissioner. Ano ba, Bert, ang talagang tama? Based na present namin kanina sa batas. Yun ang batas, yun naman ang ating gawan. Ako ang nakiusap doon sa mga freight forwarders. Boss, ibigay naman natin ang parakihuan. Kihuan. Naintindihan ko, Commissioner, ulitin ko lang. Wala sa batas. Magpakita ka sa akin ng anumang batas na nagsasabi kada container na galing sa Eastern Europe, sa Amerika ay dapat 80 to 120,000. Tama po yun. Wala sa batas yan Correct. Ang tawag po dyan ay tinatawag na benchmarking as a set-up. Naintindihan ko yan. Now, pero wag natin sabihin na sa batas. No, ang sinasabi... Hindi, ang puntos ko ganito, Commissioner Lagi niyo sinasabi, sinusundan namin ng batas. Naintindihan ko, management practice, ibe-benchmark ninyo. Yun naintindihan ko. At alam ko na matindi ang trabaho mo. Hulihin yung mga smuggler at kumolekta ng buwis. At siguraduhin maganda yung kalakaran ng negosyo na huwag pahirapan, trade facilitation. Alam ko mahirap ang trabaho ninyo. Pero palagay ko, dito sa ginawa ninyo, doon sa informal entry na binabanggit ninyo, ay talagang para bagang ang gusto nyong tirahin ay yung OFW. Baka hindi mo naisip yon. Yun lang ang puntos ko, 1,200 containers a month yan. Okay? Ano yung pinag-usapan natin? Saan nanggagaling? Middle East. Sino yung nandun? Hindi ba OFW? Sino pa? Hong Kong. Sino ang nandun? OFW Okay? Teka, sandali. Tatapusin ko lang. Baka hindi nyo alam. Yung formal entry, ilan container yan? Sa isang buwan? Yung formal, yung container.
Ilan? Siguro mga 3,000 ang formal entries. O yun, hindi dadaan sa x-ray. Itong 1,200 dadaan. Dumadaan, 100%. dumadaan po. Dumadaan yung 100%? Physical po, chinecheck namin. Pero hindi po dumadaan sa x-ray yung kita iba. mo, yun ang puntos ko eh. Tinaasan natin yung tara dito, at kung hindi kayo papayag, dadaan natin sa x-ray to. May parang pananakot eh. No, hindi po. Hindi, yun ang dating. Ayun. Yun ang sinasabi ko yun. Hindi ko sinasabi sinasadya ninyo. Yun ang dating para maging maliwanag dito sa pagpupulong. Kaya nga pinag-uusapan natin itong mga panukalang ito. Paano natin babawasan yung discretion na yan? Ha? At para sa akin nga, alam ko mahirap ang trabaho nyo. Depende kung ano yung country of origin, ayon din sa batas nga naman, sa world, sa mga treaty natin, maging WTO. Isang produkto, kung yan ay WTO, ito ang presyo niyan. Kung yan ay JPEPA, ito ang presyo niyan. Kung yan ay ASEAN, ito yung presyo niyan. Tapos meron pang bilateral agreements. So isang produkto, ang daming, depende sa nanggagaling yan, ano yung kontrata dyan, iba-iba yung halaga niyan. Naintindihan ko mahirap. Kaya nga sinasabi ko, we can simplify all of that. Di ba? Kaya nga natin pinag-uusapan din to eh. And on our own, we can do that as far as the duties are concerned too. We can simplify. At hayaan na natin yung kalarakan dito domestically. Total naman, mahina yung global economy, may volatility. Ang mahalaga ngayon yung consumption sa domestic economy. Tama ba yun, Commissioner? Tama po kayo. Di ba? Opo. Okay, so, ngayon na natapos na natin pag-usapan yon. Again, let it be clear. We can simplify yung balikbayan box either 2,000 or 2,500 kada isa yan. Ang mahalaga din yung mga parcel na dumadaan sa post office. Katulad itong bet, saan ba yan dumaan? Di ba sa post office yan? Just like to recognize Senator Bam Aquino. Thank you. So, magkano naman ang halaga dyan? Dahil maaari rin yung OFW, hindi niya kayang ipuno yung balikbayan box niya eh. At pagpapadala ngayon siya by way of a parcel doon sa kanyang pamilya. At tandaan natin we are what? One of the top 5 in the world. Sa dami ng citizens natin abroad. In terms of remittance, pang-ilan tayo sa buong mundo? At least top 5. China, India, Mexico, Pilipinas. Sino pa ba? Indonesia, pero palagay ko mas malaki tayo. Yung 25 billion a year, ang halaga niyan is what? 18-20% of our economy. And then, ang dating sa kanila, 600 million, gusto natin kolektahin sa kanila, dagdag. Parang ganun eh. Lalo na ngayon, papasko. Kaya very sensitive yan. So, ang mensahe ko, pag-aralan din ninyo, itong legal, illegal na tara per container, dahil wala sa batas yan. Wala sa batas yan. Kung gusto niya, pag-usapan natin by container, pinag-uusapan natin itong customs modernization eh. We can simplify this eh. Any comments, Commissioner? Well, napapakinggan po namin yung inyong proposal, so we will look on it. And pag-usapan na po natin habang matapos, kung po pwede po nating habulin yung CMTA bago po matapos itong October, and let it be passed so we can resolve these things. But for the time being, gagawin po namin kung ano pong nararapat na wala na pong bukasan, hindi walang bukasan, x-ray lang po yan. Pag yung nakakita ng masama at alam natin na illegal, yung pwedeng buksan. Ayun po, yun po ang aming gagawin. Bubuksan po namin yon. Oo. Pero kung wala po, edi tuloy. Kaya ba natin i-x-ray ngayon? Kasi sa totoo naman, sa buong mundo, ang alam ko, kahit sa Singapore na one of the most efficient sa buong mundo, siguro 5% lang ang na-x-ray nila.
Tama po kayo doon. Pero ang ating po kasi kaya po ng pinahag ng ating Pangulong mag-X-ray, gawa po noong mga drugs and yung pong mga armaments. Yung pong duties and taxes doon, secondary na lang, Senator. Dito po natatakot ang ating Estado na baka po yung pag-prolifer ng mga drugs at saka po ng armaments, doon po mangyari. Yun lang po. I'm with you on that. Finally, Mr. Chairman, magkano yung kinokolekta natin nung July? 80,000? Sir Chairman, per container? may gusto lang po If ako I may finish, i-clarify. if I may finish Hindi, this point. Kasi ang kaklarify ko, ibig mo sabihin yung balikbayan box, tinatax nila yung consolidator ng 80,000 naman. Di ba ipapass on din yun dun Precisely, sa mga that's the point. balikbayan? Ang Kaya magbabayad tinatanong ko, kala ko walang Precisely. ganon, basta balikbayan box. That's precisely Oo. the point. So again, let me finalize. Let's try to get a commitment here. Kung meron kayong balak nung una na 180,000 per container, noong July, if I'm not mistaken, it was what, 60 or 80? 80,000 po. 80. Sa, kung lang yan, sir, ha? On the average. US. Ang Hong Kong Okay. and Asia, mababa po yan. Nasa 40,000 lang. Halos giveaway yan. Okay. Itatas pa rin ba natin to? Ibabalik natin sa July levels. Wherever they came from. Aba, nasa sa On atin the po. average. Kung ako ang tatanungin, ano po ba yung nasa batas? Wala nga sa batas yan. Sir, it's in the law. It's in the law. What is there? Ito naman hindi directed dito sa balikbayan. Di balikbayan has a protection on what is there. Pinakita po ni AGS, ni DepCom Overo. Ito po hindi naman directed sa ating mga kababayan balikbayan. Commissioner, ulitin ko lang ha. Pinag-usapan natin kanina yung container na informal entry. Yun ang pinag-uusapan natin. At pinag-uusapan din natin na kaya naman nag-umpisa lahat itong isyong ito ay bago tayo umabot sa X-ray ay dahil itataasan natin per container. Let me put it this way as correction po. Ito naman hindi directed doon sa ating balikbayan. Let me just explain. Alam ko Ito. hindi yun ang intensyon. Ulitin ko lang. It was not the intention. But yun ang mangyayari. That is the effect. Okay? Now, I think what the Senator Rector is trying to explain is although hindi ito directed kontra sa mga OFWs, sila ang pinaka-affected dyan sa bago At ninyong kung ruling. tinaasan Ang na natin yan, nakakaramdam dyan sa bago ninyong ruling, ang OFW. Kahit hindi OFW ang iniisip ninyo nung binago ninyo ang polisiya, ang makakaramdam nito at maraming magbabayad, ang pinakamalaking magbabayad dahil sa bago ninyong policy ay ang OFW. at ngayon pa lang mismo, nagbabayad na. Marami ako sa Facebook, marami ako dito, reklamo, nakasulat lahat dito eh. Kagalang-galang na senador. Alam po ninyo, ako yung nanggaling as freight forwarder eh. Yung pong isang box, pagka po yan, tingnan nyo dun sa internet kung magkano po ang ibabayad. As a matter of fact, yung pong estimated duties and taxes, naka-built-in po yan dun sa freight forwarder, if there is any. Ganun po yan. Estimated duties and taxes. Opo, naka-built-in yan dun sa cost noong balikbayan box. Naandyan po yan. Meron ba tayong freight forwarder dito para masettle natin kung di tayo nagkakasundo ni... Meron ba tayo dito? Yes, Mr. With the Senator. permission of the chairman, ha? Because I'd like Go to ahead, settle go ahead. this Please issue. identify yourself lang. Anong company and that. Joel Longares po, Atlas Shippers International. Yes. May Ako katotohanan, po yung... yes, may katotohanan ba yung sinasabi ko na tinaasan nila? Nagkaroon po ng increase yung between 80 to 120,000, yes. At ang balak hanggang 180,000 yan, di ba? Yun po ang balitang Tama. ilabas. Pero nagka-increase na. Nag-increase po yan nung August. Noong August. Okay. Ngayon, sino tatamaan dyan? Well, actually po, kliyente po namin. Sino yung kliyente ninyo? Which is yung OFW po. So tama yung sinasabi ko. Tama po kayo. Meron bang mali ako sinabi dito? Pakisagutin nga yung tanong na yon. Meron ba akong maling nabanggit dito? Wala naman po sa pandinig ko. Okay. Sa inyong lahat na freight forwarders dito, meron bang mali? Sa tingin ba ninyo, makatarungan yan na itatasan natin ngayon? Kung ako pong tatanungin po ninyo, kumbaga, mababalik po yan sa gobyerno dahil
as Commissioner says, Naintindihan ko, pero sino magbabayad? yun pong mga OFW po, yung nagpapadala ng boxes. O, pwede ko naman tanungin si Miss Ople. Tama ba yung sinasabi ko na ang tatamaan at tinatamaan ngayon yung OFW? Eh, yan po yung nararamdaman nila. At ang ano nga po nila, wala naman silang kaalam-alam na may nagtaas. Ang alam lang po nila, meron silang balikbayan box na gusto nilang ipadala sa pamilya nila. And ang napansin po namin dun sa PR campaign ng Bureau of Customs, at sinabi ko po ito kay Commissioner Lina, sa bungad pa lang po, ang ina-address nila OFWs. Kaya naman po ang feeling ng OFWs, teka, saan nangyari to? Saan nanggaling? Saan nagmumula? And so finally, meron ba rin pagtaas dun sa formal entry naman? Yung mga container o dito lang sa informal entry? Mr. Senator, lahat po naman dyan tinitingnan natin ang pagtaas at pagkolekta ng tama, pati ho pag-address sa what you call smuggling here. Nagkataon lamang po, ako, i-challenge ko yung mga freight forwarder. Galing ako dyan for the last 20 years. Yung kung ano man pagtaas ng hinihingi ng ating gobyerno dito, hindi naman namin kinukuha dun yan sa ating balikbayan, kundi doon sa mga freight forwarder. What I am asking them is to give one should be due to Juan de la Cruz here. Alam ko kung magkano kinikita ng mga yan eh. Humihingi lang ang gobyerno sa kanila ng additional na 80,000 or 100,000. Kundi magbukasan tayo ng libro ng mga freight forwarder kung yun ang gusto nyo dito. Hindi ko naman hinihingi yun sa mga balikbayan eh. Hinihingi ko yun dito sa intermediary. Because kung talagang magbubukas tayo ng box per box at ang duties and taxes, lalabas kung anong tunay na dapat nilang bayaran. What is in the law is the law. Precisely the point. Eh di habulin sila ng BIR. Eh kaya nga po yung freight forwarders kasi sa kanila nakukonsign yan eh. Sila ang dapat magbayad yan, hindi po yung balikbayan boxes at saka yung OFW. Eh kokolektahin nga nila dun yun eh. Huwag kayo magtataas din ng boses dito. Ha? Mr. Senator, I'm just trying to explain No, here. I am also explaining the effect. Now, ang tanong ko muli kanina, what about the formal entry? Yung formal entry, nagtaas ba? Hindi. Kung ano po Yung ang containers. dapat sa formal entry, Senator, magtataas po. Kung ano po ang nararapat dun sa formal entries, we'll do it. Wala akong problema kung itataas. Ang tinatanong ko kasi, baka yung informal lang ang tinaasan ninyo. Ito yung OFW, ito hindi nyo ginalaw. Boss, hindi tayo pwede magtaas ng taxes kasi nasa batas yun eh. Kaya Ang nga, nagtaas nga kayo Hindi eh. po kami Mr. nagtaas. Chairman, no. wala na po akong tatanungin. Commissioner, maraming salamat sa mga kasagutan ninyo at sa lahat ng resource persons natin being here today. Thank you very much, Mr. Chairman. Senator Recto, let's all keep our cool. Huwag tayo magtataas ng boses dahil mahalaga po itong issue at mahalaga na maresolba po natin to. At mas mareresolba po natin to kapag malamig po ang ulo natin. So,